You
Salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Tunay na nakilala ka ang Diyos sa buhay namin, Lord. Marami kaming pagkukulang, Panginoon, sa inyo. Ngunit, Lord God, salamat po, Ama, sa iyong biyaya at habang, Panginoon, na kami, Lord, ang iyong tinawag kami, God, before the foundation of the world. Salamat po, Ama, sa biyaya niya, Lord Jesus. Kung wala yan, God, ay wala kaming pagnanasa, Panginoon, ang maglipid sa inyo. Lord Jesus, salamat po, Ama, sa protection, Lord, sa bawat isa, sa isang linggo, Panginoon, ingatan po ka ng bawat pamilya, Lord, ang bawat manampalataya ng Diyos sa lahat ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kalakasan, Lord, na iyong taglay, protection, Lord, sa bawat isa. Aming mga anak, Panginoon, ingatan, Lord God, sa lahat po ng Diyos. Ang biyaya, na patuloy ka ng pagbabayad sa mga pangailangan, Lord, ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Lord God, pinasalamatan, tunay lamang at ikaw aming Diyos, samba, Lord, buhay na aming pinagpilikuran, Lord, narapat lamang, ikaw ay aming Lord, itaas, ang purihin, at sambahin mo, Diyos, ang pinagpangalan, aming Diyos Kristo. Lord God, muli, Panginoon, sa oras na ito, samahan niyo kami, O God, ang Badal na Espiritu, Lord Jesus, at siyang kumilos, Panginoon, muli, sa inyong litaan, Lord, God, ang iyong ang bawat sulok, Panginoon, ang manabang ito, kaya po, God, mag-control, magmayaan, Lord God, ang kaaway, Panginoon, sa manay po ka. Lord, I pray na patuloy mo kami ng kalakasan, Lord, yes, sa spiritual, Panginoon, kung paano kami, God, mag-ibag ang Panginoon sa mundo ito. Lord, kaya namin tayuan, Panginoon, hallelujah, at palayag ito, Lord. Sa lahat po, Ama, at samahan po kami muli, minsan po, Diyos, sa bawat isa, na nasa madaan, Lord, na lang po Panginoon pag-ingat, Panginoon, sa pati, Lord God, sa pampalatan, at din, Lord God, malumati, Lord God, sa pansadak ito. Ikaw, Panginoon, Diyos, sa patuloy na kumilos sa kanila, God, labi, nagbukas, Panginoon, yung mga tayo na, Lord, yung mga puso, Lord, na may puso na pagpapababa, Panginoon, sa mga salita. Bless po ka ng gawain, Diyos mula, Panginoon, sa awitan, Lord, maging sa mga bawat portion, Panginoon, ng panambahan. Ikaw, Lord, kung Diyos ang laging kumilos, Panginoon, at ikaw, Lord, ang mahayag at mataas, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Lord God, lahat po ito ay papuri at pagsamba, Panginoon, mauwi lamang sa iyo. At lahat po ito ay aming pasalamatan sa iyong matamis lamang ng pangalan ay Kristo. Amen. Isa pa, ating awitin mga kapatid, isang masayang awitin. Habang tayo po ay interest space in this living will. I will sing since the day that the Lord
natin. Amen. God is good. All the time. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya. Pag-ingat po sa bawat isa. Tunay ng Panginoon na hindi tayo pinabayaan. Salamat sa mga physical at spiritual na kalakasan ng bawat isa. Amen. Tunay ng Panginoon ay nariyan siya. Lagi sa buhay natin. Amen. At hindi tayo pinabayaan ng mga oras. Naroon ang Panginoon. Mag-ingat po sa bansang linggo. Taglay ang kalakasan po sa atin. Narapat lamang na ibigay ang papurit pasalamat sa Panginoon. And I believe this morning na meron tayong isang testimony sa Panginoon. Kung meron na yan, mga kapatid, ay ibalik natin ang papurit pasalamat sa Kanya. Ibigay ko po ang panahon para sa inyo upang ating itaas ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, sa mga oras na ito. Upang ibalik natin ang papurit pasalamat sa Kanya. Amen. Praise be to God. It is a testimony of Barbara Barna. Sister Hacker writes, mga kapatid, ay sabi niya na doon sa prayer line, glory to God, I'm sorry, dumating sa ang ating kapatid, Barbara, doon sa kanyang tahanan, at pinag-preach siya. At dumating sa time, mga kapatid, na tinanong siya, Sister Hacker writes. Sabi niya, Sister Hacker writes, ask what you will.
At minsan pang ay dumating pa sa punto, sabi niya, humingi ka kung pira, ang hingin mo, humingi ka. Tinanong siya, pira ba gusto mo? Ask what you will. Ngunit mga kapatid, kayo mga anak, nandun sa loob ng kwarto, dalawang lalaki, na doon sa kwarto mo, tinagtawanan, habang kausap ni Brother Branham, si Sister Hatterites. Say, ngunit nakita, mga kapatid, ng Panginoon ang nasa puso ni Sister Hatterites. Anong nasa kanyang puso, mga kapatid? Hindi pira. Hindi salapi na kung time na yon, pag humingi siya ng milyon, ibibigay ng Panginoon. Pero mabuti kanyang puso, hindi milyon, kundi kaligtasan ng kanyang mga anak. Hallelujah! Kaya mabuti sabi niya, Brother Branham, I made the salvation of my sons. At doon mabuti kumilos ang Panginoon. And you know what happened? Ang kanyang mga anak, mabuti na doon sa likod ng kwarto, na kinukutya, mabuti si Brother Branham, hindi naniwala, nagtawanan. At pagkatapos ng prayers, sabi niya, Hatterites, kaya yan ang desire mo, ibibigay yan ng Panginoon. Amen. And all of the sudden, in a twinkling, sa isang iglap lang, hallelujah, lumapit ang kanyang mga anak at naglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Lumabas sa kwarto at lumuhod at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise. Ganon, mga kapatid, kumilos ang Panginoon. So, the division. Now, mga kapatid, sabi niya, this Jeroboam, very smart and very wise man, but he was an idolater. Jeroboam had lead his kingdom to its zenith. Now, dumating, mga kapatid, sa isang kalagayan na si Jeroboam ay tumungtong na sa rurok ng tagumpay. Ang kanyang paghahari. Dahil naghari siya, mga kapatid. He led his kingdom to its zenith. Sa tugatog ng tagumpay. But he was an idolatry. He did it in the wrong way. But the kingdom had prospered under Jeroboam. Now, mga kapatid, sa ilalim po, sa pumuno ni Jeroboam, ay ang kahiraan ay nag-prosper. Amen? And usually, mga kapatid, ay ang prosperity, it causes sin. Amen? Usually, prosperity, it causes sin. Because many people look upon prosperity as a blessing. But it would be if we could handle it right. Amen? Kaya kung mayroon pong biyaya, mga kapatid, sabi niya, pag tayo pa naglingkod sa Panginoon, pagpalain tayo. Amen? But it's not the evidence, glory to God, na pinaprosper ka ng Panginoon dahil po naglingkod ka sa Kanya. Amen? But yun po ang evidence din, mga kapatid, na habang tayo naglingkod sa Panginoon, both spiritual and material, God will bless you. Amen? But it's not the evidence na pinagpala ka ng Panginoon ay nasa Diyos ka na. Amen? At minsan pa, yung blessings na yun ay magdala sa atin na hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Amen? Sabi niya, prosperity causes sin. Dahil po maraming mga tao na kung saan ay nagtagumpay ay nakalimutan ng Panginoon. At hindi na naglingkod sa Diyos. Kung saan ang umabot na doon sa mga ambisyon nila ay naging mataas na kanilang ambisyon. Mataas na kanilang narating, mga kapatid. Amen? Ngunit, glory to God, ang Diyos ay mayroong warning. Sabi niya, many people look upon prosperity as blessings. It would be if we could handle it right. But it usually leads to sin. Of dishonoring God. Now, the kingdom was flourishing in this day. Sa panahon ng kapatid ni Jeroboam, ang kahiraan ay nag-progress, and the people, ang mga tao din. And siya po ay lumikha ng alliance with all the nations around him. Kaya kapatid, ano pong ginawa ni Jeroboam, ay siya po ay nag-create siya ng mga alliance. Nag-create siya ng mga grupo. Amen? At dumating sa punto, mga kapatid, na Jeroboam ay gusto niya na ang mga tao ay sumimba na sa mga Diyos-Diyosan. And that's the biggest fault, mga kapatid, na ginawa ni Jeroboam. Then, how Israel, mga kapatid, had drifted off.
na ganito po ang nangyari, mga kapatid. Amen? Sa Israel, ng bayang Israel. They were drifted off. Unti-unti silang nakatulog nito into terrible sin. Gotten away from God. Sila po ay lumayo sa kanyang mga utos. Gotten away from His commandments and His precepts. Sa kanyang mga alituntunin. At he had went off altogether at tuluyang nagwala na lang. Amen? At he went off altogether on a tantrum. Amen? Lumayo sa kanyang mga utos. Lumayo sa kanyang mga alituntunin. Lumayo at tuluyang nagwala. Amen? Kaya delikado, mga kapatid. See? Kaya pag ang spirit na yan, ang kaaway, pag hindi mapipigilan yan, magwawala yan. See? Maghahanap yan ng kakampi. Maghanap yan ng damay. Kaya pag entertainin mo yan, makuti ang kaaway. Glory to God. Kaya sabi niya, don't entertain the devil. Amen? But resist the enemy. Amen? How to resist the enemy? Kapatid, by His word. Amen. Lumayo sa kanyang autos. Now look, the woman walk in the streets. Ganito po ang kalagayan sa panahon ni Jeroboam. The woman walk in the streets in their fine, everybody's clothes. See? Kung ano man kalagayan, mga sa time ni Jeroboam, mga babae naglakad sa street, maiksi, mga batid, naka-shorts, halos na makita ang hindi dapat makita. Amen? Everyday's immoral. Amen? Gambling, drinking, mga batid. See? Roadhouses. Marami sa Auckland. Amen? Nakita nang pumunta tayo sa Auckland City. Diba merong kapatid, habang sila po ay parang merong ano doon, parang carousel na sabay-sabay silang bumapadyak na matakbo habang umiinom ng wine. See, gambling, drinking, the red houses you collect today, the place of amusement. See, there's so many bars. There's so many KTV bars. Amusement, mabuti. And wide open in the city. Nakita ng Diyos ang kasamaan, kaya pinadala niya si Amos the prophet. Upang mangusap sa kanila. Man, sin was disregarded by the ministry. Just laying wide open, a beautiful place, a greater center for tourists, and it laid wide open. And what happened? Sin wasn't rebuked from the pulpit no more. See, ang kasalanan hindi na nire-rebuke sa kanilang mga pulpito. Hinayaan na lang ang kasalanan, mga kapatid, na siyang mamayagpag sa kanilang mga simbahan. Amen? Kaya wala nang pagsaway, wala nang pagtutuwid, mga kapatid. Kapag itutuwid ay masama pang loob. Amen? Amen. Hallelujah. Right. Pero hindi nakita natin masarili. Right. Amen? But sino tayo, mga kapatid? Tayo ay nabibiyayaan lamang. Amen? Sa kanyang biyaya, kapatid, tayo dinamtan ng Panginoon. Wala tayo dapat ipagmamalaki sa harapan niya. Amen? Salamat sa Panginoon ay dinatnan tayo. Amen? Sa kanyang biyaya. Dahil sino tayo, mga kapatid? Amen? Upang magmalaki sa Panginoon. Amen? Sino tayo, mga kapatid, upang tingnan natin kahinaan ni Amos? Sino tayo upang tingnan natin kahinaan ni Moses? Kapag tayo tumingin, mga kapatid, sa human skin beyond Moses, hindi tayo makatayo. Why? Because Moses mainitin ang ulo. Amen? Moses, mga kapatid, ay dumating sa decision na nagdadalawang isip siya sa Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, dumating sa climax, sabi niya, Moses, drop the stick. Bakit nagduda si Moses? Come on. But, mga kapatid, this Amos, the prophet of God, ay fearless, wala siyang takot. Upang harapin, mga kapatid, the sin generation sa ilalim ni Jeroboam. Amen? Let's move on, mga kapatid. It was, and then, but it, within 50 years, their kingdom. Now look, mga kapatid,
But yet, within 50 years, their kingdom was completely wiped off the earth. Amen? After the 50 years. Ganun tagal? 50 years mga kapatid. Naglaho, nabura sa mapa ang kahiraan ni Jeroboam. Sa pamagitan ng kapatid sa tinig ni Propeta Amos. Amen? Dahil po kapatid ay talagang nirebuke niya ang kasamaan ng henerasyon na yun. God speaks His word. Ang Diyos, mga kapatid, ay nangusap sa kanyang salita because God's word is like a seed. Dahil po ang salita ng Diyos ay nakagaya po ng binhi. Amen? And when it's sown, kung ito po ay naitanim at niyasik, when the prophet coming with the word of the Lord and spoke these words, they had to come to pass. Kung sinilita mga kapatid ni Amos, prophet, amen, ito po ay mag-come to pass. Ito po ay mga kapatid ay mangyayari. Amen? If they were God's words, because when the word of the Lord is anointed, kung ang salita ng Panginoon ay nilangisan, amen? And it is the word of the Lord. It is salita ng Diyos. It is bound to take its place in its season. Amen? Kaya kung season na Barley Jean na tumanggap sa Panginoon sa mensaheng ito, that's his season. Amen? Noon, ang kapatid ay nagagulmihanan siya. That's normal. Amen? But kung season, mga kapatid, kung tayo po ay nakatalaga, predestinado, amen, sa panahon ito, that's your season. Natanggapin mo ang Panginoon. Amen? Not the man that bring the message, but kapatid, yung tinig nasa taong yun. God speaks words, but we can say it after thousands of years, taking its place today. It must do it. Because it's the word of the Lord and it cannot perish. Amen? Ito yung mensahe ni Barbanam. Mabatid sa mensahe niya sa The Way of a True Prophet, 1963. Amen? Sinabi niya ito. Sabi niya, thousands of years taking its place today. Kaya, mga batid, from 1965 hanggang sa panahon natin ngayon, how many years now? Glory to God. Ang tinig na ito nag-iikot pa rin. Kaya ang mga tao ito ay hindi yata darating ang bridegroom. And what happened mga sa time ni Noah? Noah preaching the gospel how many years? 120 years. But ilang mga nakinig kay Noah? Only his family. Imagine by really 120 years, only his family listened to him. Ngunit mga kapatid, hindi nang hila, hindi dumating sa punto si Noah ng Panginoon. Para hindi yata totoo ito, bakit walo lang nakinig sa akin? Hindi biro, Brother Jin, ang ministry ni Noah. Because 120 years. Si Brother George, 2 years pa lang. Mayroon pang 118 years. Kung hindi pa darating ang bride, Brother Jin. Amen? Hallelujah. Kung abutin tayo. Amen? Ngunit abutin si Noah, sabi niya, sinabi ito ng Diyos. Amen. Walang sign, abutin, even the sentence is so using the microscope. Abutin, satellite. Sabi niya, walang sign para uulan. See, nabaliw na yata si Noah. Hindi talaga uulan. So, same thing, abutin, sa ating panahon ngayon. Hindi darating ang bridegroom, kaya nang hina at mautid nang himagod at tumigil sa takbuhin. Amen. Come on. Hallelujah. Praise be the Lord. And this peerless prophet, mautid, the little prophet came from nowhere. Saan ang mula? Mula sa wala. Si Amos, mautid, this little prophet, nagmula sa wala. The only thing na sinabi ng scripture, he was a herdsman. Siya isang pastor. But we don't know who his father was. Do you know the scripture? Sino ang ama ni Amos? There's no record in the Bible. But we don't know who his mother was. We don't know any of his descendants. Di natin alam kung anong lahi. We don't know nothing of him. See? But you know, that usually,
the way men that sent from God comes on the scene. Amen? Usually, mga batid, yun ang laging ginagamit ng Diyos yung mga taong mula buhat doon sa wala. Amen? At darating na lang bigla sa eksena at bigla na rin mawawala. Kita niyo, mga batid? There's a pattern of God. They come from nowhere and vanish the same way. Lalabas mula sa wala at bigla na ding mawala. We didn't have no record of him. What happened? But this great man, Jeroboam, his great mental power, he had the nation in prosperity. See? At yet, in sin. Nasa ilalim po ng kasamaan, sa pamumuno ni Jeroboam. It's the same thing of the Hebrews chapter 7. Nagkukot ako ng scripture upang maging malinaw sa atin. Ang sabi na Hebrews chapter 7 verse 3, it describes Melchizedek. Sino Melchizedek? No father, no mother. There's no record in the scripture that this Melchizedek was the prophet of God. Amen? Na wala siyang nanay, walang tatay. Amos, walang nanay, walang tatay. But sino si Melchizedek, mga kapatid? Without genealogy. Without the beginning of days or end of life. Wala siyang simula. Wala din siyang wakas. This doesn't mean that he wasn't human. But rather the scripture deliberately omits his genealogical records. Sadyang hindi isinama sa banal na kasulatan ang kanyang tala, maudib, ng lahi. You know why? Dahil po siya po ay tipot larawan ng ating Panginoon Kristo. Which is called the eternal Christ. What's Jesus? Maudib. Jesus Christ. Amen? Is a type of Melchizedek. The eternal one. Amen? Kaya maudib, nung naroon na sa isang ministry, amen, upang ay matupad ng maudib yung tinatawag na went to the cross. Nung na-meet niya si Mary, sabi niya, anong tawag sa kanya? Anong tawag niya kay Mary? Di ba, babae? Woman? Why? Mga kapatid, dahil naroon na siya sa isang ministry na we need to fulfill. The scripture na isinulat para sa kanya. Praise be to God. Now, the Jesus, he was the type of the eternal Christ, which is called Melchizedek. Now, Israel, what is ating panahon? Preachers, the priests, government, had left the Word of God behind and a compromise. Ito po nangyayari ngayon, mabutit sa panahon natin ngayon. Amen? That's why I don't want to compromise. Amen? You must, sabi nga, kapag isang bagay ay malinaw sa iyo, hayag sa iyo, tatayuan mo ito. Amen? That's why we're not compromising. Na hindi, mga kapatid, na parang mamulot-pulot tayo ng mensahe upang ipakain natin sa congregation. Amen? Hindi ganon, mga kapatid, ang pagkain ng agila. The eagle is a first man, mga kapatid. Hindi tayo mamulot-pulot ng mga mensahe doon sa Bible school. O sa anong mga kapatid sa dictionary. Amen? Upang mga kapatid ay kunin natin ang dictionary, kunin natin ang anumang sinumang encyclopedia, at kukunin natin si Barbanham, at ipakain natin iglesia. Yan po ay pagkain ng mawak. Amen? Right. Anong kailangan ng Panginoon? Praise manna. Nagdurugo, maudin, na pagkain, mitzi. Mga kapatid, karne na nagdurugo. Amen? Yan po ang pagkain ng agila. Dahil pag agila, di kumakain ng bulok na pagkain. Amen? Na mamulot-pulot natin ng mensahe. Anong tawag yan? Hybrid revelation. Amen? Ang agila, mga kapatid, hindi nabuhay sa hybrid revelation. Amen? Pure word. Amen? Salitang puro na walang halong libadora. Dahil natin sa Old Testament, ayon ng Panginoon na may halong libadora. Amen? Na may pampaalsa, pampatubo. Ayaw ng Diyos yan. Gusto niya pure. Kaya ang hinahanap ng Panginoon ay pure hearts. Walang, mabutit, walang kasinungalingan. Amen? Dahil maraming nagilingkod, mga kapatid, na mga tao ngayon ay
nasa likod ng kasinungalingan, nagtatago sa mga relihiyon. You know that, man? Alam niyo yan, na nagtatago sa likod ng relihiyon. See? But when you look, the behavior, when you look, mga batid, sa mga taong ito, amen? Sila baga ay sumunod ba sa salita ng Panginoon? I don't think so. We're not judged, mga batid. Hindi tayo naghatol. Amen? But ang salita ang naghatol sa atin. Hallelujah. Sabi dito, mga batid, sabi niya, and that's why the country was in the condition, and it was truly had just many priests, and just as many preachers as they ever had, but they had left off the word of God, got away from it. And it's always at the time that God sends somebody from nowhere to blast it back into its spot again. See? Kaya mga upang tayo po'y makabalik. Amen? Dahil po ay tayo po'y naligam. Kaya merong tinig na dumating sa ating kaligtaan upang tayo po'y bumalik sa kung saan yung direction na yun. There is a path. Amen? Again. So, some peerless person will rest up with the word of the Lord and seek the people back to the word again. Amen? Praise be to God. Now, tingnan natin yung sa panahon natin today. Now, look. Ating pasinin mabuti. Sabi niya ay Hebrews chapter 7. Ating kita kayo na mabuti na si Melchizedek na wala siyang nanay, walang tatay. Amen? Without genealogy, without the beginning of this or end of life. Amen? Na sadyang hindi ito sinama o din sa banal na kasulatan ang kanyang tala ng lahi dahil siya po ay tipot larawan ng ating Panginoon Kristo. Now, today, pansinin po natin ito. Tingnan natin ito mabuti. Next, kung makita natin dahil ito po yung pinoportray ko sa umagang ito. Amen? That's why we're talking from the pattern. From the Old Testament down sa ating panahon. Amen? So tingnan natin today as Jesus prepares. Sino naghanda? Hindi si Brother George. Hindi si Reverend. Today as Jesus prepares His bride to come out of this world and to rapture. Amen? So ang ating panahon, ay nag-antay tayo ng rapture. Am I right? Amen? Nag-antay tayo ng pag-agaw. But before that, amen, sabi niya, Jesus ay naghanda sa atin. Hinanda niya kayang nobya upang siya po ay lumabas sa mundong ito para dalhin doon sa tinatawag na rapture. And the pillar of fire has returned to lead another final exodus. So mayroong paglabas. So ang ating panahon ay lukewarm. Narito tayo mabutin sa isang panahon na tinatawag na lukewarm condition. Amen? Kung sino po ang tinig na ipinadala ng Panginoon upang tayo magkaroon ng awareness. Amen? Upang natin makita, mabutin ang ating panahon pala ay lukewarm. Sino nagsabi sa iyo ng panahon ay lukewarm? Di mo ba, mabutin, ay ang lingkod ng Panginoon? Amen? This man, mabutin, ay sumisigaw. Amen? That this condition that we're living in ay lukewarm. Ang sabi niya, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita sa aking bibig. Amen? So anong panahon natin ngayon? Lukewarm. Basta praise the Lord, okay na ito. Praise the Lord din naman dito. Glory to God naman dito. Amen din dito. Anong kalagayan? Lukewarm. Amen? Praise the Lord, mabuti, pero tingnan mo ang sarili. Amen? Naglilingkod sa Panginoon. Pero pag uwi ng bahay, tingnan natin. See? Anong kalagayan? Lukewarm. So sino ang matapang na sumisigaw na ang ating kalagayan ay lukewarm. Kaya po tayo pa inilabas ng Panginoon sa kalagayan yun. Amen? Paano tayo makalabas? Sa pamagitan ng mensahe, mabatid, na pinadala ng Panginoon in this last day. So, mabatid, the pillar of fire has returned to lead. Ang halinga po ay, nakita niyo po ang larawan, the camping, or the camp, mabatid, ay Old Testament,
haliging apoy. Amen? And then sa panahon ni Pablo, the light that strike, what it is same pillar of fire. Now in this last day of the, sa panahon natin ngayon, this pillar of fire was seen photograph in the ministry of Brother Branham, William Marion Branham, 1950. Mabutid, history. Kahit i-search nyo yan sa mga sa Google, sa YouTube. History yan. When it was photographed, and 1950, were in Houston, Texas, mabutid na doon, mabutid ay merong haliging apoy na doon sa uluhan ng ating kapatid na si Brother Branham. Amen? Hindi yan kwento, mabutid. Yan po ay history at even tingnan natin mabutid sa website, even in the YouTube, it was on the record. Amen? Mga patotoo, mabutid. Imagine, mga malaking denomination, like Binihin. Sabi niya, he is the man of God. Amen. Sino pa mabutid na nagsasabi? Mga malaking denomination, na siya po, he was the man of God. Ang problema lang, hindi nila kaya ang mensahe ng ating kapatid. But he believed he was the man of God. Now, the pillar of fire was seen, photographed in the ministry, 1950, Houston, Texas. Then the next thing of it, glory to God. So, our focus is not the man. So, tingnan niyo po ako, tingnan natin. Ang ating focus is hindi po sa tao. Right. But as with Moses and Paul, kung ano nangyari noon, mga kapatid, sa time ni Moses, it's the same thing. What happened today? Amen? That's why I said, our focus is not the man. Kasi kung sa tao, mga kapatid, ay nauna pa si Brother Legend sa kanila. Kung si Brother Legend nakatingin sa tao, matagal na wala dito. Right. Baka nauna pa sa kanila yan, mga kapatid. Amen? And that's why I tell you this morning, ating focus is not the man. Dahil po, mga kapatid, kung ang camp na yon ay ang focus nila ay nakatingin kay Moses, that's why maraming tao doon lumihis sa instruction ni Moses. It's the message that came forth and the prophetic leadership that we discern and walk in. Amen? Ang mensahe na lumabas mo din and the prophetic leadership that we discern natin, so kaya tayo din mag-discern. Kaya po individual, mga kapatid, ang discernment natin. We can discern by what? You can discern the Spirit. Totoo ba ito? Hindi. Amen? Sasabihin ni sister, kami totoo. Pero nakita mo siya, totoo ba yan? Pero ganito ka. Diba? You can discern the Spirit, mga kapatid. Jesus has a purpose intended with every measure based on His result. So, ang Diyos, meron siyang layunin. God has a purpose intended every major vessel. Meron? Sisidlan. Ang Panginoon, kung meron siya maudid ay itatayo, kaya sabi niya sa scripture, tumindig ka. Amen? Kaya merong itatayo ang Panginoon, kung meron siyang itatayo, when He raise up, meron siyang tinatawag na vessel. Sisidlan. Amen? Kaya maudid, kung sisidlan na yon, you ask the Lord, Lord, is that the right vessel? You ask the Lord. Pray for him. Give a sign. Humingi ka ng sign, mga kapatid. Instruction to the Lord. Tama ba yun ang ating sinusundan? Tama ba yung sisidlan na nangusap ang Diyos sa Kanya? Dahil po, mga kapatid, yung kapag ang salita ay anuensya sa Kanya, there's something happening in our hearts. Mayroon mangyayari, mga kapatid, sa ating mga puso. God will reprove. Sabi niya dito, despite the many lies, see? And the verse of the religious world, God will prove His word. Amen? Despite, mga kapatid, sa lahat ng mga kasinungalingan sa mundo ito. Sa lahat ng anyo ng reliyon, God will prove His word. And lead His people. And
His bride in this Exodus by His pillar of fire. Amen? Amen. Same thing, Moses. It's the same pillar of fire today. Now look, but it must be become personal. See? So we need the personal experience to the Lord. And that's why I love that words that I heard from our sister. Sabi niya, Lord, give me a sign. See? Amen. Bago mangyari yun, kapag ang sign na yun ay sa Diyos, ibindigit yan ng Diyos. Okay? And that's the right thing, Mauti. Kaya sabi ko po, kapag wala kang vision sa Panginoon, sa'yo lang yan. Mapapahamak ka niyan. Mauti. Kaya beware of that. Beware of that spirit without vision. Kaya ganun na lang ang prophet, Mauti. Ganun na lang po ang si Barbanam. Sabi niya, every time, sabi niya, minsan nagkikwento ko siya. Men, kung hindi pong basahin, Mauti, kung meron kong time, mag-download kayo ng Datibon. Basahin niyo ang message ni Barbanam. Kasi sabi niya, minsan nagkikwento ko siya. Habang habang nagkikwento siya at bigla na lang darating ang Holy Ghost at mangusap sa kanya. Amen? At sabi niya, thus saith the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon. Amen? That only this man, mabuti. Hallelujah. In our generation that spake that thus saith the Lord. Amen? Wala ka na marinig, mabuti. Maliban sa taong ito. Now let's move on. Sabi niya, as we come through our transition, mabuti, from our old Egypt. Now, mabuti, as we come our transition from old Egypt into our promised land. So we often pull back and stray aside from His perfect will. Habang ay dumarating tayo sa ating paglipat, transition, sa ating lumang Ehipto. Ano ang ating lumang Ehipto, Brother Willie? Yung lumang pagkatao. Amen? Yung ating lumang ugali. Yung lumang brotherly gene. Yung lumang Sister Celestine. Amen? That is our old Egypt. Iiwan na natin yun. Okay? Talikuran mo na yun. Amen? At apakan mo na, mabuti. At kalimutan mo na yun. At sabi niya, when we came into Christ, you are a new creature. Bagong nilalang. Meron bang bagong nilalang na sinungaling? Minsan, nagkamali tayo. Mabuti. But huwag niyong sadyain. Amen? Kapag sinasadya niyo na ay problema. Amen? Nagkakamali tayo. We're not perfect. We're still in a human skin. Amen? Ngunit mabuti kapag isang bagay ay sinadya mo na, problema talaga yan. Alam mong mali, ginawa mo pa rin. Anong dulo? Mali pa rin. Hindi pwede mali, ang dulo ay tama. Hindi po ganyan, mabuti. Balik kung pisa ka ng tama, tama ang dulo. That's my experience, mabuti. Dumating ako sa kalagayan na minsan ako ay dumating sa kalagayan na nagkamali din sa Panginoon. Amen? Ngunit inaayos ko yung mali na yun. Amen? At bumalik ako sa Panginoon. Hello, patagal din ako walang fellowship. Ngunit salamat sa biyaya ng Panginoon na yung instruction ng Panginoon nangusap. That's the vision. Nangusap ang Diyos sa akin sa magitan ng panaginip. Amen? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya kung ang Diyos mangusap sa panaginip, that's the sign na ang Diyos ay minamahal ka niya. Dahil binigyan ka ng warning. Kaya nung naroon ako sa Middle East, mabuti, wala akong fellowship, na naginip ako, naiwan ako. So, mabuti, hindi ako mantong, Lord, hindi ako maglingkod, dahil naiwan na nga ako eh. Hindi ako mantong na, Lord, bahala na. Mas maging worse ako dahil nakita ko sa panaginip ko ay naiwan ako. Amen? Pero, yan po ang turning point ko sa Panginoon. Dahil kung manatili ako sa ganong kalagayan, maiwan talaga ako. Amen? So, pati naging positibo ako, Lord, gamitin mo ako para sa kapurihan. Amen? So, unti-unti, mabuti ay inaayos ng Panginoon aking buhay. Amen? Kaya habang inaayos ng Panginoon, ay wala pong habang inaayos, habang pinupukpok si Sir Jennifer. Amen?
Dahil po ang bakal, mga kapatid, habang siya po ay tumitibay, pinupukpok siya. Amen? Lalo siyang tumitibay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung walang pagsubok, hindi ka titibay. Amen? Kaya pagsubok na yan, mga kapatid, na dumaraas sa atin, mga bagyo na yan, kaya salamat sa words natin, kapatid Barligen. Yan po ay maliit lamang na unos. Maliit lamang na thunderstorm. Thank you, Brother Legion. You inspired me. You encouraged me. Amen? Salamat sa Panginoon. Sabi niya, with your health, I refuse to move when He moves. Kapatid, hindi tayo gumagalaw at tumitigas ng ating mga paa kapag siya ay gumagalaw. Amen? When God move, we move. Amen? When God stop, we stop. When God go forward, we looking forward, mga kapatid. Amen? Hindi na yung panghinaan tayo. Kaya, salamat sa Panginoon natin, kapag we're willing, hindi ko nakita ng hina ito. Amen? Dito ako nakatingin, mga kapatid, sa taong malakas. Amen? Kaya sabi niya, kawawa naman yung ating pastor na dumanas ng ganito. Thank you for willing. You inspired me. You encouraged me. Amen? Kaya sabi ko, Lord, mayroong mga taong uhaw sa iyo sa iyong salita. I will focus my heart to the people na you need you, Lord. Amen? I'm not worried to the people that already heard the message. Amen? But I'm worried to the people na hindi pa nakarinig sa salita ng Panginoon. Amen? Sabi ko sa prayers ngayon, we're willing. Sabi ko, Lord, ihakbang mo aking paa. Doon sa mga tao hindi pa napakinig sa iyo. Use my foot, Lord, para sa iyong kapurihan. Amen? And that's my prayers today. Pray for us over there. Now, this is a crucial part of our growth. Now, I'll tell you about it this morning. There is a crucial. When we say crucial, mayroong tinatawag na mahalaga sa ating pagtubo, sa ating paglaki. Amen? However, we should realize that when we do fail to move, when we move, we miss the key to our progress. So, matid, kung ang paggalaw ng Panginoon ay ating mamiss, yan po ang dahilan ng ating paglago ay napag-iwanan. Amen? Dahil hindi natin nasundan ang kilos ng Panginoon. Amen? And that's the big problem today. Amen? Yun talaga ang malaking problema mga sa ating panahon ngayon. Amen? Hallelujah! Our families are left in the dust of the moving camp. See, of Jesus. Nakita niyo ang pattern mga kapatid? See? Ating mga pamilya ay napag-iwanan the dust of the moving, kung paano ang mga alabok, mga kapatid, ng kanilang pag-move doon sa disyerto. Amen? Habang ito po ay napag-iwanan ng iba, hindi na nasundan, mga kapatid, ang mensahe ni Moses, talagang naiwanan sila. Amen? Gumawa sa ibang daan. Amen? Kaya kapatid, si Dita ng Kura na inik, na habang si Moses nagipagniig doon sa Panginoon, doon sa Mount Sinai, ano nangyari, mga kapatid? He was create another idolatry. Amen? Nakita niyo po ang pattern ng Scripture? Nagbuo sila ulit, mga kapatid, ng idolatry. Ang nangyari? Na nainip sila sa kaantay ni Moses. Sino yung antay nila? Si Moses, hindi ang Diyos. Kaya kung mag-antay tayo, mga kapatid, sa tao, mainip ka talaga. Amen? Mag-antay tayo sa instruction ng Diyos. Kaya sabi ni Noah, God said so. Sinabi ito ng Diyos. Amen? I don't care what the science says. I don't care what the world says. But God said so. Sinabi ito ng Diyos. Panghawakan ko ito. Amen? So, as we mature in our vision and discernment, marami tayong magtapos. We begin to walk daily in harmony with the pillar of fire. Tayo po ay lumalakad habang tayo po ay nagmamature. Salamat sa Panginoon na day by day na mga kapatid ay we will come into maturity of the Word. Kaya meron akong brother, mga kapatid, siguro hindi lingid sa yung kalaman. Amen? Na minsan nagkaroon kami ng kunting gidwaan. Ngunit salamat sa Panginoon, natuwa ko sa Kanya. Bakit? Nagpatuloy siya sa Panginoon. Amen? Hindi ako mautin na parang nalungkot ako dahil umalis siya. No.
Masaya ako dahil nagpatuloy siya, naglingkod sa Panginoon, at nag-mature siya sa Panginoon. Amen? That is the way that I love. Amen? That's the thing that I'm happy for him. Amen? Yan po ang ambition, mga kapatid. Na habang tayo ay naglalakbay sa Panginoon kasamang Diyos, ay sabi niya, we begin to walk daily in harmony with the pillar of fire. Sino ating haligang po'y mensahe sa ating panahon. Amen. We realize, brothers and sisters, that all distractions around us are somewhat meaningless within through the filter of eternity. Ating mapagtanto, mga kapatid, lahat ng mga distraction, lahat ng mga abala sa ating paglilingkod. Amen? Nakapaligid dyan. Amen? Kaya pag tumingin ka dyan, Sister Celeste, pandol ka talaga. Tisod, Brother Willie. Tumingin ka dyan, mas mabuti pa, ipikit mo na lang. At manalangin sa Panginoon. Amen? That's a good thing for us. Amen? Pumikit tayo, dalhin sa Panginoon, sa panalangin, Lord, alam mo yan, bring it to prayers to the Lord. Amen. That's the best thing for us. Amen. We see through the filter of eternity. We see the wisdom in being anointed. With what? With purpose. Kaya meron talagang layunin. Amen. Kaya yung ating kapatid doon, ay naglakad lang sila doon sa Glen Eden. Yan yung layunin ng Diyos na mamit niya sa Sister Amor. Amen. That's the way of God. Yan yung paraan ng Diyos. Amen. Upang mapakinggan niya ang tinig ng panahon ito. Dahil meron pong boses sa likod ng liwanag na yun. At nagsalita yan, mga kapatid. Nagsalita yung tinig na yun at narinig ni Pablo. Kaya narinig ni Pablo, hindi na sa Saul ngayon. Saul became Paul. Nagbago siya, mga kapatid. Barlitsin, from Abraham to Abraham. Amen? Buhat kay Abraham, mga kapatid, nagbagong pangalan, naging Abraham. See? From Sarai to Sarah. Nagbago ang pangalan. Amen? So, what did we become? Sabi niya, we see the wisdom in being anointed with purpose to reach our families and friends rather than walking in their corrupted vision and getting nowhere. See? Parang mayroong lumalakad na walang vision. Habang dumating sa punto na ang kaisipan ay nakurap na. Kapag isang USB drive, nakurap na, mga kapatid, hirap na hilutin yan. Hirap na siya i-restore. Kaya minsan ito, mga kapatid, ay restoration. Ibalik tayo muli doon sa apostolic faith. Amen? Hindi na ito panahon ng pagreforma. Tapos na tayo dyan. Amen? Ito'y panahon, mga kapatid, ibalik tayo. This is the restoration of the bride. Amen? Ibalik tayo sa totoong panampalataya. Amen? Buhat doon sa Apostolic Fathers. Amen? Yun po ang tunay na pampalataya. Ang mensahe ito, mga kapatid, sabi ni Abraham, back to the Word. Amen? Lagi niya sinasabi, back to the Word. Why? Sino bang Word? Si Kristo. Amen? Christ is the Word. Amen? Kaya sabi niya, back to Him. Back to Christ. Back to the Bible. Lagi niya sinasabi, mga kapatid. Amen? Hindi niya sinasabi, back to man. Amen? At minsan pa, sinasabi niya, man fails. Siya lang usap, mga kapatid. Sabi niya, ang tao, ma-fail. Maparang. Amen? Sabi niya, but the word never fails. Amen? Kaya sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Even Brother Branham itself, mga kapatid, siya mismo, sabi niya, ako, maparang. But His word never. Amen? His humble brother, mga kapatid. Glory to God. Kulang niya sabihin, naroon sa prayer line, kulang niya sabihin na mayroong babae doon
sabi niya, habang siya po ay naroon sa tinatawag na spirit of discernment. Sabi niya, ikaw ay galing ka sa ganito, yung mailbox ay ganito, ang pangalan ay ganito. Hindi niya kilala babae. Mabuti. Sabi niya, alam ko address mo. Ganito ka, ganito, nakatira ka sa 28 Backworth, there's from Lil Masi. Ang pangalan mo ay ganito. Amen? Ang mailbox mo ay ganito, number 28. Amen? At nakita mo, hindi sinasabi doon sa tao yun, I am the prophet. Amen? Hindi na sinabi. But his humble heart, mabuti, you can discern that he is a prophet. Amen? Ikaw na rin mismo magpapag-discern na siya ay galing sa Diyos. Why? Because His Word never fails. God's Word never fails. Na naroon sa tao. So we become spiritually useful in His hands. Nagiging spiritual tayong kapaki-pakinabang sa Kanyang mga kamay. Amen? That is a very important motive. Walking with a pillar of fire now is not about our will. Walking with a pillar of fire is not about our comfort. In other words, mga ay ang paglakad natin, ang pagsunod sa Panginoon is not our will. It's not about our comfort. Amen? But His will. Amen? He doesn't move according to our convenience. Is that right? Amen. Na, mabatid na, hindi mo pwede na yung standard natin ilagay sa standard ng Diyos. Hindi obra, mabatid. Mapapagod ka. At, mabatid, kaya kunting mali lang, maghanap ka na ngayon. Kasi, ang standard mo ay inilagay mo sa standard ng Diyos. Sa halip ng standard ng Diyos, ilagay sa iyo. Amen? Yan po ang mainam para sa atin. Amen? Kaya dapat yung instruction ng Diyos, yung standard ng Diyos. Amen? Dapat mailagay sa puso natin. Hindi tilabaga na itong standard ko, ito yung masusunod. Anong sabi ng Scripture? Lean not your own understanding. Malinaw na malinaw ang Scripture. Amen? Binangga mo ang Scripture. Amen? Sabi niya, huwag mong i-rely. Huwag kang mag-rely sa inyong kaunawaan. Amen? That's why, we need the message. Kaya my understanding is not my understanding. That is came from the Lord. Sumasalok lang ako sa unawa na ipinadala ng Diyos sa ating panahon. That's not my understanding, but it's understanding of God through the prophet. Right. Amen. Walking with a pillar of fire. Last thing we surrender our plans. Ating isuko sa Panginoon. Ano man ang ating mga plano, ano man ang ating mga halikain sa buhay, ano man ang ating mga pangarap sa buhay, where's the niyoma? May mga pangarap tayo, lalo sa mga anak. Amen? We surrender it to the Lord. Amen. We surrender our expectations. Amen? And that's why I'm saying, let not our expectations na ilagay natin, sa standard ng Panginoon. Amen? Let the standard of God be put into our hearts. Amen. We surrender our expectations. We orbit the move of God like earth orbits the sun. Right. Amen? Dapat, mga kapatid, ay ang ating, tayo po ay, ang Diyos ay kikilos sa atin. Right. Amen? Hindi tayo kikilos para sa Diyos. Hindi ganyan ang pattern, mga kapatid, ng Scripture. Amen? Hayaan natin ang Diyos. He orbits us. Just like the earth orbits the sun. Right. Amen? Ang Diyos, ang salita ng Panginoon, ang siyang na umiikot sa buhay natin. Amen? Hayaan natin ang Diyos gagalaw dyan. Anong susi? Surrender to Him. Amen. Ibigay mo sa Kanya. Isukot natin sa Kanya, mabuti. You and me.
isuko natin sa kanyang lahat. Amen. Amen? Amen. At doon kikilos ang Panginoon. Bakit po hindi po makakilos ang Diyos kapag hindi natin isinuko ang lahat sa Kanya? Amen. Amen? Is that right? Amen. Hindi siya makagalaw. I will tell you this morning, He can't move. Dahil po meron tayong sariling desisyon. Imagine if a few families decided to stay home and kick back, upset at Moses. Would it belong before the bandits and the serpents would slaughter into business? Isipin po, mga kapatid, kung ilang pamilya ang nagpasya na manatili sa bahay sa pagpapahinga. Galit kay Moses. Hinanapan si Moses. Si Moses hindi totoo. Ang tagal dumating. Na-upset, mga kapatid. Hindi aabutin na matagal bago dumapo ang mga tulisan at mga ahas para siya'y bisitahin. Amen? Hindi malayo, mga kapatid. Naghanap tayo na daming mali kay Moses. Ang kaaway, mga kapatid, bibigyan ka ng thousands of mali. Then that's the business of Satan. But the question, mga kapatid, how did you prove that Moses is not from God? Dapat ipakita mo evidence siya, proof na hindi siya ginamit ng Diyos. Amen? Or otherwise, maruin ang ating buhay. Last thing I'll do, I will close here. Dito ako tapos. It's the same today. Sabi mo dito, I encourage everyone, every believers, it's the same today. The pattern that I will show you, it's the same today. I encourage that you stay under the glorious rays of the sun, light of God's ever unfolding. Amen? Tayo po ay manatili doon sa glorious na liwanag ng anak ng Diyos. Amen. The light of the sun, na siya po ay patuloy nag-unfold sa ating kaligitnaan. Amen. Siya lagi, every time, kapatid, siya po ay nagbubukas. Amen? Siya po ay nagpapahayag sa atin, sa ating mga puso. Amen. Amen? That unfold every time. Hallelujah. That increasing the rebuilt world. Amen. Ever increasing the rebuilt world. That God's unfolding. That every time, okay, Moses speak, God unfold. Amen. Amen? Every time, okay, the prophet, where Abraham speak, God unfold to you. Amen. Amen? And then, remain in the secret place of the Most High. Abide under the shadow of the Almighty. Manatili sa isang sikretong lugar kung nasaan naroon ang dakilang Panginoon. Manatili doon, and the shadow of the Almighty. Sa ilalim, sa anino ng ating may kapal. But your family, ating pamilya, remain solidly held in the provision of God's economy. Amen. Amen? Dahil, kung ang mundong ito ay mayroong ekonomiya, ang Diyos din ay mayroong ekonomiya. Amen. Amen? But ang ekonomi ng Diyos ay iba sa ekonomi ng mundong ito. Now take note, God's economy is different of this world economy. To live in the light where your past remains in the shadows of your justified history. Amen. You walk in perfection before God by His grace. Amen? Tayo po'y lumakad sa kasagdalan. Amen? Dahil si Kristo ay nasa iyo at sa akin. Sa pamagitan ng biyaya. Amen. You can be confident. Are we confident? Amen. Amen? You can be confident
place in your position. Kaya po, kapatid, we're willing. Kapag tayo po ay malinaw sa iyo ang kapayagan ito. Amen? You were in the right position. Amen? That's why you're strong. That's why you're boldly. That's the way, sabihin, Lord, this is the truth. Amen? Pangawakan ko ito. Right. Amen? Kahit anong bagyo o nos na dumating sa buhay ko, this is the truth. I know, Lord. Amen? Alam mo yan, kapatid, sa puso mo. Amen? Kung anong tama at mali. Amen? Noon ay parang malabo sa iyo, but it's about time. Amen? Na yung malabo noon ay naging malinaw na sa iyo. Amen? Salamat. What's the purpose? By His grace. Amen? That's gonna be a kapatid. So walk with Him in your daily. Kapatid? That's your daily, that's your filler of fire. Amen? Walk with Him. And when He moves, you move. Kapag tayo po, kapatid, ay gagalaw, tayo usad, kapatid, tuloy tayo. Amen? Huwag kang manghinaan sa Panginoon. Amen. Salamat sa inyo, kapatid. Your encouragement. Amen? Ako po ay nagpasalamat sa inyo. You encouraged me, you inspired me, kapatid. Minsan, tao rin tayo. Amen? Nakaramdam din ng paghina. Amen? Especially sa mga pagsubok. Amen? Lalo na kapatid sa mga sa mga bagay na dun tumitira ang kaaway. Amen? But salamat sa Panginoon. Sabi ni Job, I know my Redeemer liveth. Alam ko ang Diyos na buhay ng aking pinagbubuhay. Hallelujah! Amen? When He gathers, you gather. Praise be to God. When He waits, what's saying? You listen. You listen. Amen? Not listen to the man, but listen to the word. Amen? Kasi kung makinig na sa tao, mabutid, inaantok ako. Amen? Bakit? Sa tao kasi. Hallelujah. Kung nakinig ka, mabutid sa Diyos, iwan ko lang kung naantokin ka. Amen? Masaya ka, mabutid, habang nakinig ka sa Panginoon. Amen? Kasi po hindi tao ang inyong nakikita. Amen? Diyos yun na nangusap sa iyo. Amen. Hallelujah! Kaya sabi nga, mga kapatid, my last words, when He waits you, you listen. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen. Praise be